So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo mga pre at ito na naman po tayo no, muling nagbabalik at ngayon no, pag-uusapan po natin ang AMLAC no o AMLC mga pre no, Anti-Money Laundering Council. Okay, kasi di umano mga pre, ito ay pinupunteriya ngayon ng mga malalaking tao no, parang gusto bagang pasukin. 'Di ba? So pag-usapan po natin ngayon, ayan ito'y may isang napakaseryosong usapin na ngayon ay pinag-uusapan sa loob ng financial at policy circles ng bansa. Isang babala. Isa po itong babala, isang bulong-bulungan, isang isyu na kapag napatunayang totoo, hindi lang ito simpleng intriga, kundi maaaring banta sa integridad ng financial system ng Pilipinas. Ang pinag-uusapan po dito mga pre, ito ay yung AMLC o AMLAC mga pre. Okay. Ang Anti-Money Laundering Council ang ahensyang may tungkulin na bantayan kung saan napupunta ang malaking pera, lalo na kung may kahina-hinalang galaw. Okay? Ito yung bibigyan ko po muna kayo ng background mga pre kasi para may idea po kayo. Okay? Sa madaling salita, sila ang tagasunod ng pera. Kapag may dirty money, sila ang naghahanap ng trail. Pero ngayon, may lumalabas na mga impormasyon. Nako. Ano kayong mga impormasyon to? Mula sa mga insider na nagsasabing may tangkang pasukin ang mismong bantay ng pera. Papasukin po. At dito na nagiging seryoso ang usapin or usapan mga pre. Ayon sa mga bulong-bulungan sa financial community, may isang napakalakas na gaming tycoon sa bansa na umunoy sinusubukang palawakin ang impluwensya niya. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa mga institusyong nagbabantay sa daloy ng pera. Hindi natin papangalanan mga pre. Hindi naman tayo magbibintang, di ba? Pero, ayon sa mga nagsasalita sa likod ng mga pinto, ang target umano ay ang mismong AMLC. Okay? Ang sinasabing estratehiya, hindi raw direktang control, kundi control sa gatekeepers. Ibig sabihin, kung makukontrol mo kung sino ang nasa loob ng sistema, hindi mo na kailangang kontrolin ang buong sistema. Kasi ang target is mismong sa loob. At dito pumapasok ang mas nakababahalang bahagi ng kwento. May mga nagsasabing ito na mga pre, tatlong makapangyarihang opisyal na di umano'y gumagalaw sa likod ng eksena. Hindi po ito maliliit na tao mga pre yung pinag-uusapan natin dito. Sila po ay malalaking tao, malalaki. Okay? As in, ganun. Hindi po ito ordinaryong opisyal lang. Ayon sa mga nagbubulong-bulungan sa loob ng sistema, ang isa raw ay may kapangyarihan laban sa mga korap. Ang isa ay sangkot sa mga investigasyon sa malalaking proyekto ng gobyerno. At ang pangatlo, may malaking papel sa pagpasok ng kita ng gobyerno. At least po, nagkakaroon kayo ng idea. Tatlong makapangyarihang posisyon. Pero ayon sa mga insiders, ang tatlong ito raw ay nagiging parang informal board na nagsasagawa ng mga interview para sa mga taong posibleng ilagay sa mga sensitibong posisyon na may kinalaman sa AMLAC. Kung totoo man ito, napakadelikado mga pre. Dahil tandaan po natin,
ang AMLAC ang naghahanap ng money laundering. Pero, paano kung ang mga taong may interest sa malaking pera ay may impluensya sa kung sino ang magbabantay sa money laundering? Oh, hindi ba parang ang lobo ang binibigyan ng susi sa kulungan ng mga tupak? Ngayon, bakit naman magiging interesado ang isang malaking kasino magnate sa AMLAC? Yun po yung tanong. Ayon sa mga bulong-bulungan, may mga koneksyon. Ito may mga koneksyon daw po. Ito sa isang skandal tungkol sa flood control funds sa isang probinsya sa hilaga ng Maynila. Sinasabi ng mga insider na may mga pera raw na dumaan sa casino system. Uulitin natin. Ito ay allegations at reports lamang at kailangan pa ng masusing investigasyon. Pero, kapag may pera na galing sa questionable sources na dumaan sa casino channels, isang salita agad ang pumapasok sa isip ng mga financial investigators. Money laundering. At alam ninyo kung sino ang ahensya na dapat sumusubaybay sa ganitong bagay. Ano po yun? AMLC or tinatawag na AMLAC mga pre, no? Kaya kung may magtatangkang impluensyahan o pasukin ang AMLAC, napakalaking red flag niyan mga pre. May isa pang nakaka-intrigang detalye sa mga usap-usapan. May isang personalidad daw, di umano, na kilala sa ilang circles sa nickname na Wise Man. Siya raw ang isa sa mga nasa gitna ng maniobrang ito mga pre. Pero ayon sa mga kritiko, kung totoo man ito, baka hindi wisdom ang tawag dito. Baka ibang bagay. Oo, baka ibang bagay. Mga kababayan, hindi lingid sa marami na ilang taon ding pinagtrabahuan ng Pilipinas na palakasin ang anti-money laundering framework sa bansa. Matagal tayong minatsyagan ng international community dahil sa kahinaan ng financial safeguards. Okay, hindi po yan sabon ha. Ayaw nating bumalik doon mga pre, syempre. Nandito na tayo eh. Bababa pa ba tayo sa level na yan? Dahil kapag bumagsak ang kredibilidad ng AMLAC, hindi lang reputasyon ng bansa ang tatamaan. Pwedeng maapektuhan. Ano po yung maapektuhan nito? International banking relations. Foreign investments. At syempre, ang tiwala ng global financial system ng Pilipinas. At dito na papasok ang isang napakahalagang pangalan sa usapang ito. Ang chairman ng Monetary Board. Siyang nasa critical na posisyon ngayon. Dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay may malaking papel sa integridad ng financial system ng bansa. At ang AMLAC ay direktang konektado sa mismong iyon. Sa misyong yan mga pre, no? Kaya ayon sa ilang tao sa financial community, may mga tahimik na nananawagan ngayon. Hold the line. Ibig sabihin, protektahan ang institusyon. Huwag hayaang mapasukan ng interes ng pribadong negosyo. Dahil kung totoo man, kahit kalahati ng mga bulong-bulungan ito, hindi na ito simpleng usapin ng kasino. Hindi na ito simpleng usapin ng negosyo. Ito ay usapin ng financial security ng bansa. Kapag ang mga financial watchdog ay napasukan ng impluensya, nawawala ang kredibilidad ng buong sistema mga pre. At kapag nawala ang kredibilidad ng sistema, doon nagsisimula ang pagdami ng dirty money. Dadami po yan.
Kasi wala na pong kredibilidad eh, di ba? At kapag dumami ang dirty money, sino ang talo? Hindi ang bilyonaryo po, hindi po. Hindi ang mga makapangyarihan. Ang talo palagi ang mga mamamayang Pilipino. Yan po yung realidad. Kaya ang panawagan ng marami ngayon ay simple lang. Imbestigahan ang mga ulat, tingnan kung may katotohanan, at siguraduhin ng AMLAC ay mananatiling malaya sa impluensya ng kahit sinong makapangyarihan. Dahil ang bantay ng pera ng bayan hindi dapat pinakikialaman ng may mga interest sa pera. Tama naman po, di ba? Dapat po hindi po yan maimpluwensyahan ng mga makapangyarihang tao. At kung may mga taong nagtatangkang gawin iyon, dapat, dapat lang malinaw ang mensahe. Hindi uobra sa bansang ito ang pagkuha ng kontrol sa bantay ng pera. Dahil kapag nangyari iyon, ang susunod na tanong ay hindi na kung may money laundering. Ang susunod na tanong ay, may nagbabantay pa ba talaga? Diba? Kasi ito mga pre, kailangan po itong imbestigahan kasi ito ay seryosong usapin. Okay? Seryosong usapin. Nandito na tayo sa tuktok. Mahirap nang bumaba pa. Magsisimula ulit? Diba? Kaya kayo mga pre, ano pong reaction niyo sa video ito? Comment down below mga pre, para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang reaksyon. Ayan mga pre ha. And also share this video mga pre kasi importante po ito na malaman ng taong bayan. Okay? Importante, itong usaping ito, importante po na malaman ng taong bayan. Dahil karapatan po nila na malaman kung ano yung nangyayari dito sa ating bansa. So, hanggang dito lang muna yung aking video mga pre. Ako magpapaalam muna pansamantala. Abangan nyo mamaya yung live ko. May TikTok po tayo dyan, may Facebook page. May Ballpoint Man 2.0 tayo na Facebook at may Ballpoint Man 3.0 din mga pre. Sana po inyong i-follow yan, no? Meron na po tayong 255k followers sa 2.0, no? Ballpoint Man 2.0 at sa 3.0 bago po natin yan. Dalawa po ating Facebook page at syempre TikTok mga pre. Syempre, share this video. Hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat. Kita-kits po sa susunod na video. Magandang araw po sa lahat.